Celebox. Sa Maynila nakatira si Alicia Shane Rondilla, 27 years old at isang employee sa kumpanya. May nangyari sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kaya naman, napilitan siyang magtrabaho sa iba. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kung hindi man siya mabigyan ng pagmamahal ng mga magulang niya, ako na lang po ang magbibigay. Hindi ko po pababayaan si Erwin. Sa kabilang banda naman, si Ernest Dane Ramirez, 30 years old, isang workaholic na CEO na may anak. Ang lalaking walang ibang minahal kundi si Alicia. This is the first time I drink alcohol since nung dumating ka. I'm sorry. Ayaw mo nga pala na nagiinom ako. Magkaibang mundo na dati nang nagtagpo, ngunit naglayo ulit dahil sa isang pangyayari. May pag-asa nga kayang bumalik pa sa dati ang lahat? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Alicia, nabalitaan mo na ba? Tanong ni Mira, ang kasamahan ni Alicia sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ha? Ano yun? Gulat na tanong naman ni Alicia na kasalukuyang naguhugas ng kamay. Kasalukuyang day off nila ngayon kaya naman nasa bahay lang sila. Nabankrupt na yung kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Wala na tayong trabaho. Ano nang gagawin natin? Hindi makapaniwalang saad ni Mira, dahilan para mabigla ang dalaga. Pero bakit? Ang tagal ko na nagtatrabaho doon. Hindi naman nagkaroon ng problema nun, di ba? Noong mga oras na yon, hindi na alam ng dalaga ang gagawin niya. Dahil kapag nawalan siya ng trabaho, mawawalan siya ng tinitirhan. Umuupa lang kasi ang dalaga at wala siyang permanenteng bahay. Dahil sa pangyayaring yun, ay napilitang maglabada ni Alicia. Medyo may kaya ang mga kapitbahay niya dito sa inuupahan niya at halos lahat sila ay nangangailangan ng tagalaba. Kaya naman pinatos na ni Alicia kahit yun. Pagod at sakit ng katawan ang karaniwang natatamo niya sa paglalabada. Pero wala siyang ibang choice. Hindi nakatapos ng college si Alicia. At ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa kumpanyang yon ay dahil may backer siya. At yun ay yung anak ng best friend ng ama niya. Kahit napagod ang katawan ni Alicia mula sa maghapong paglalabada, pilit pa rin siyang umingiti sa tuwing inaabutan siya ng bayad ng kanyang mga kliyente. Wala siyang karapatang magreklamo. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang mag-ipon para sa renta at sa iba pang bayarin. Kailangan niyang kumain upang makapagpatuloy sa araw-araw na buhay. Sa kabilang banda naman ay sobrang ang pagkabisi ni Ernest. Sa bahay lang siya nagtatrabaho, pero palagi pa rin siyang walang oras sa anak niya. Kasalukuyang busy sa pagtitipa si Ernest sa laptop niya nang sumilip ang anak niya mula sa pinto ng opisina niya. Yang master, the master is busy in his work. Hindi itong magandang oras para istorbohin siya. Paalala ni Nora, ang personal yaya ni Erwin, ang anak ni Ernest. He's always busy. Palagi na lang siyang nasa laptop niya. He never spent time with me. Does he even love me? Hindi na napigilan ni Erwin ang sarili niya at naluha na lang siya. Tumakbo siya papunta sa kwarto niya at kaagad naman siyang sinundan ni Nora. Of course, he loves you. Yang master, busy lang talaga sa trabaho palagi ang master. Para maibigay niya ang lahat ng gusto mo. Pagpapakalma ni Nora kay Erwin. I don't need those things. I don't need anything. All I need is quality time with my dad. Yun lang po ang gusto ko, pero hindi niya ako mapagbigyan. Dahil sa pagiging workaholic ni Ernest, ay nagiging malungkutin na si Erwin. All I want is to spend time with my daddy. From what's happening, I wish I wasn't born. Sana hindi na lang ako pinanganak. I hated everything! Inis na saad ni Erwin bago niya pinagbabasag yung mga babasagin na figurines na binigay ni Ernest sa kanya. I don't need these things! Sigaw ng bata at narinig naman yun ni Ernest kaya pumunta siya sa kwarto ng anak. Stop what you're doing, Erwin! Stop throwing tantrums! Pilit na pinapakalma ni Ernest ang sarili niya
dahil stress na siya sa dami ng trabaho niya. I don't wanna live here anymore, Dad! You always choose work over me! I hate you! Sigaw ni Erwin para namang tinamaan ng kidlat si Ernest nang sabihin yon ng kanyang anak. I think mas okay kung wag muna kayong magkita ng young master. Ako na po ang bahalang magpakalma sa kanya at maglinis ng mga ito. Pakiusap ni Nora habang si Erwin ay patuloy sa pag-iyak. Kaagad namang umalis doon si Ernest at nagtungo siya sa opisina niya. I hate you! Yan ang salitang sinabi ni Erwin na tumatak sa isip ni Ernest. My son hated me. Huli na nang mapagtanto ni Ernest na tumutulo na pala ang mga luha mula sa kanyang mata. Bro, we're here to visit you and Erwin. Why the hell are you crying? Nag-aalalang tanong ni Darwin nang makita niyang umiiyak ang kapatid. Anong problema? May nangyari ba? Saad naman ni Dana bago sila lumapit sa binata. I don't know what to do, kuya. I neglected Erwin for a long time and he ended up hating me. Alam kong masamang ama ako, pero kapag tumigil kasi ako sa pagtatrabaho, babalik na naman sa akin yung sakit ng pagkakahiwalay namin ni Ellie. Lumuluhang saad ni Ernest. Napatingin sina Darwin at Dana sa isa't isa. Parehong may bigat ang mga mata nila at alam nilang matagal nang kinikimkim ni Ernest ang sakit ng nakaraan. Si Alicia, ang babaeng minsang minahal ni Ernest, nang higit pa sa sarili niya. Ang babaeng bigla na lang niyang iniwan ng walang paalam dahil sa takot, sa pressure at sa sakit na kinailangan niyang itago. Bro, alam naming mahal mo si Alicia, pero hindi mo ba nakikita? Dahil sa takot mong balikan ng nakaraan, pati ang anak mo nadadamay. You're running away twice, from her and from your own son. Ernest, sabat ni Dana. Alam nating hindi na maibabalik ang nakaraan yung dalawa ni Alicia. Pero wag mo namang hayaan na mawalan ka rin ng anak. Sir Erwin, kailangan ka niya. Hindi niya kailangan ng CEO. Kailangan niya ng tatay. Napayuko si Ernest, parang biglang bumagsak sa balikat niya ang lahat ng bigat at problema ng mundo. Pero ang hirap niyang kalimutan, kuya. Gustong-gusto ko siyang makita. Pero wala akong karapatang humarap sa kanya dahil sigurado akong grabe ang sakit na iparamdam ko sa kanya. Every time I think of her, palaging bumabalik sa akin ang lahat. That's why I choose to keep working and working para hindi ko siya maalala. Tama ka. Wala kang karapatan na humarap sa kanya sa ngayon. Pero dahil sa gusto mo siya makalimutan, nadadamay ang anak mo. He just wants some love from his father. I know you're aware na wala siyang nararamdaman na motherly love, di ba? Namatay si Keisha nang pinanganak niya si Erwin. Mahirap para sa isang bata na intindihin yun, Ernest. Pero tinanggap niya na wala siyang ina. Alam ni Darwin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya. Pero hindi niya matanggap na nasasaktan na ni Ernest ang anak niya. Kung hindi mo kayang tigilan ng pagiging workaholic mo, ihanap mo siya ng babysitter niya na palagian niyang makakasama. Bukod dun, ay kahit pasabay kumain sa kanya tuwing tanghalian, hapunan at umagahan ay gawin mo. Tandaan mo, Ernest, anak mo si Erwin, hindi siya random na batang nakatira lang sa mansyon mo. Dagdag pa ni Darwin. Napapikit si Ernest habang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ng kuya niya. Anak mo si Erwin, hindi siya random na bata na nakatira lang sa mansyon mo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Totoo ang lahat. Totoong nawawala na siya, hindi lang bilang ama, kung hindi bilang tao. Sa kakatrabaho niya para makalimot, nakakalimutan na rin niyang may batang umaasa at naghihintay sa kanya. Alam mo kuya, alam ko ang lahat ng yan, pero paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi niya na ako matanggap bilang ama? Sobra na nga ang galit niya sa akin eh. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ni Ernest tuwing bumabalik sa utak niya ang salitang binitawan sa kanya ng kanyang anak na I hate you. Walang huli sa pagiging magulang, Ernest. Sagot naman ni Dana. Basta, hanggat nandyan si Erwin, ay pagkakataon ka pa para humingi ng tawad. At kung kailangan mong magsimula sa pinakamababang level ng pagiging tatay, gawin mo hanggang sa magkaayos kayo. Napabuntong hininga si Ernest at tumango siya.
I'll try. Hindi lang try, Ernest. Gawin mo. Aniya, kaya naman tumango na lang si Ernest bago nagpunas ng luha. Sa kabilang banda. Babysitting job? Seryoso yan? Parang hirap namang paniwalaan ng 5 figures ng sweldo sa ganyang klase ng trabaho. Oo nga, seryoso ako. Siguro sa iba impossible, pero ayun kasi ang sinabi ni ate, ay big time daw yung tatay ng bata, kaya ganun kalaki ang sweldo. Sa akin ngayon ino-offer ni ate nung una pero alam mo naman, I'm not good with kids. Baka imbis na alagaan ko yung bata, iawayin ko pa. 5 figures? Sobrang laki na nun. Parang kahit isang buwan ko, hindi aabot sa ganun May experience naman ako sa pag-aalaga ng mga bata dahil bago ako magkaroon ng trabaho sa opisina, ay inalagaan ko yung kapatid ni Mira. Tatanggapin ko ba to? Tanong ni Alicia sa sarili niya. Maganda rin kasi ang magiging benefit nito sa kanya. Bukod doon, ay patira pa siya sa mansyon at libre nila ang pagkain ni Alicia. Hindi na rin masama yung trabaho, saka mas okay na to kaysa naman wala akong trabaho. Totoo, okay na yan, saka may experience ka naman Pag-i-encourage sa kanya ng kaibigan. Dahil doon ay tinanggap ni Alicia yung trabaho. Ang binigay lang na instruction sa kanya ay pumunta siya sa address na binigay at kakausapin siya ng ama ng bata pagtapos ng trabaho nito. Nang makarating naman si Alicia sa tapat ng mansyon na yon, ay nabighani siya sa ganda ng laki ng mansyon. Aba, tama nga si Mira. Big time yung ama nung aalagaan ko. Grabe naman sa laki ang mansyon nila. Saad ng dalaga, habang higit-higit niya ang maleta niya. Hello po kuya, ako po yung babaeng magiging babysitter ng anak ng amo nyo. Pagpapakilala niya, pinapasok naman siya kaagad ng gwardya at ng maid at dinala siya sa may sala kung saan naabutan niya ang isang bata. Iyang Master Erwin, hindi ka pa kumakain ng umagahan, kaya naman kumain ka na po ng lunch. Magkakasakit ka kapag nalipasan ka ng gutom. Nag-aalalang saad ni Yaya Nora pero ayaw pumayag ng bata. I'm not hungry! Please po, just leave me alone! Pagsusungit ni Erwin, dahilan para may maalala si Alicia. Parang pamilyar yung attitude niya. Nakangiting saad ng dalaga bago siya lumapit sa kanila. Hi Erwin, pagbati niya sa bata. Who are you po? Malamig na tanong ni Erwin na may paggalang pa rin. I'm your new babysitter. Your father hired me, although hindi ko pa siya nakikita Nga pala, narinig ko ang usapan niyo. Hindi ka pa kumakain? Tanong ng dalaga bago siya umupo sa tabi ni Erwin. Yes po, pero wala po akong gana kaya ayaw kong kumain. I'm not a nurse or doctor, pero I know na masama ang ganyan ha. Kapag nagpalipas ka ng gutom, sasakit ang sobra ang tiyan mo at magkakasakit ka. Saka, you're still a baby. Mahirap magkasakit ang mga baby. Pagpapaliwanag ni Alicia sa mga pwedeng mangyari kapag nagpalipas ng gutom. Nagsasawa na po kasi ako sa mga pagkain na nandito It's always roasted chicken, steak and veggies. I don't want that anymore. Nakangusong saad nito, dahilan para mapangiti si Alicia. Ang cute naman ng baby na to. Okay, don't worry, gagawan kita ng pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ay dala ko yung mga natirang dilata na ibinigay sa amin ng Pasko ng boss namin. Saad ni Alicia bago niya binuksan ang maleta niya. May specific food ba na allergic sa Erwin? Tanong ni Alicia habang kinukuha niya yung mga dilata. Sa manilang po siya allergic, ma'am. Sagot naman ni Yaya Nora. Spam, corned beef, at sardines. Ito na lang spam at corned beef. Ipagluluto kita ng spam fried rice at ginisang corned beef. Hindi siya pang mayaman na pagkain pero masarap to, I promise. Nakangiting saad ng dalaga bago siya tumingin kay Erwin. Talaga po? Oo naman, gusto mo bang makita kung paano ko lutuin? Aniya at tumango naman ng bata. Okay, halika sumama ka sa akin sa kusina. Tapos, magsisimula na tayong magluto. Pag-aaya niya kay Erwin, nabigla na lang sila nang sumama si Erwin sa dalaga. Ito ang unang beses na nangyari yon. Hindi kasi palasama si Erwin sa mga taong hindi niya kilala. Magkasabay na nagtungo sa kusina sina Alicia at Erwin. Habang naglalakad ay panayang lingon ng bata sa kanya.
Nagtataka kung bakit parang komportable agad siyang kasama ang babae, gayong unang araw pa lang silang nagkakilala. Dito na tayo, saad ni Alicia pagkarating nila sa kusina. Agad siyang naghanap ng kawali at sinimulang mag-ayos ng mga sangkap sa counter. Napaupo si Erwin sa isang stool malapit sa counter habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga. Ano pong uunahin niyo? Tanong niya, halatang interesado sa gagawin ng dalaga. Spam fried rice muna. Para habang niluluto natin ng corned beef, ay may naaamoy ka na masarap at matatakam ka. Nakangiting tugon ni Alicia bago niya pinisil ang pisngi ng bata. Nang simulan niya ng igisa ang bawang at sibuyas, mabilis na kumalat ang amoy sa buong kusina. Napasinghot si Erwin at napangiti. Ang bango po! Siyempre, pangpasarap yan. Pero hahaluan ko ng secret ingredient, pagmamahal. Alam mo ba na mas masarap daw ang pagkain kapag hinahaluan ito ng pagmamahal? Hindi po. Nabibili po ba yun sa supermarket? Inosenteng tanong ni Erwin kay Alicia na nagpatawa sa kanya. Hindi, it's the way you prepare and cook the food. Sa susunod na araw, ipapaliwanag ko sa'yo. Do you always cook po ng ganito? Kapag wala akong pera, oo. Pero kahit simple ang ingredients, basta niluto mo ng may pagmamahal, masarap pa rin. Tahimik si Erwin saglit, napayuko siya sandali bago muling nagsalita. Sana pinagluluto rin ako ni Dad ng may pagmamahal. Kahit nga po siguro pagmamahal lang po okay na eh. Pero impossible po yun dahil palagi po siyang busy. Natahimik si Alicia. Hindi niya alam kung anong eksaktong nangyari sa pagitan ng bata at ng ama nito. Pero ramdam niyang mabigat ang pinagdadaanan ni Erwin. Baka hindi niya alam kung paano, Erwin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka niya na mahal. Sigurado akong mahal ka niya. Hindi lang niya alam kung paano ipapakita sa'yo yun. Paano niyo po nalaman? Nagkaroon kasi ako ng fiancé noon. Siyempre, naging magkasintahan muna kami ng ganun siya. Mahal niya ako pero hindi niya masyadong pinaparamdam. Natatandaan ko noon, nag-away pa kami tapos sinubukan kong makipaghiwalay dahil pakiramdam ko, wala lang ako sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ko noon. Nawag ko lang siyang iwan. And simula noon, palagi niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Nakangiting pagkukwento ni Alicia. May asawa ka na po pala. Gusto ko pa naman po sana ikaw maging mami ko. Baka sakaling matulungan mo rin po magbago si Daddy. Wala akong asawa, Erwin eh. Single and contented ako ngayon. Pagkukwento ni Alicia, bago niya sinandok yung fried rice at sinimulan namang lutuin yung corned beef. Huh? Nasaan po yung fiancé niyo po? Wala na eh. Iniwan niya na ako. Iniwan niya ako nang walang paalam at nawala siya ng parang bula. Malungkot na saad niya. Kaagad naman siyang bumalik sa wisyo nang matalsikan siya ng langis at pinipilit ng ngumiti. Huwag na nating pag-usapan yon. Patapos na ako dito. Makakain ka na. Nakangiting saad niya bago siya kumuha ng lalagyan at naghanda na siya. Nagustuhan ni Erwin ang luto niya to the point na nag-request ito na ganito ang gusto niyang breakfast bukas ng umaga. Okay. Ako ang bahala sa'yo. Ipagluluto kita. Basta maging good boy ka today Ang mga good boy na bata, natutulog ng tanghali para mabilis kang lumaki. Okay ba yon? Tanong ni Alicia at tumangutango naman sa Erwin. Matapos kumain ay pinaliguan ng dalaga ang bata at kalaunan ay pinatulog niya rin ito sa may sofa sa sala na naging sofa bed. Alicia, tama ba? Pagtatanong ng Yaya Nora sa pangalan ng dalaga. Opo, bakit po? Wala naman. Natutuwa lang ako dahil ang gaan ng loob sa'yo ni Young Master Erwin. Ako ang nag-alaga sa kanya simula nang isilang siya. Pero kahit sa akin, hindi siya naging ganun ka-close para matulog sa tabi ko. Masaya ako dahil masaya sa'yo si Erwin. Sana wag mo siyang iwanan ha? At palagi mo siyang damayan. Halos hindi na kasi umuwi ang ama niya. At kapag nandito naman ang ama niya, hindi man lang sila nagkakasabay kumain. Seryoso po? Paano po nagagawa ng ama ni Erwin yun sa kanya? He must be lonely dahil wala man lang siyang nakakabanding. Pero tanong ko lang po, ganun po ba talaga yung ama ni Erwin? Saka, nasaan po yung mama ng bata?
Curious na tanong na Alicia dahil napansin niya rin na wala ang ina ng dalaga dito. Ang iniisip niya nung una ay baka nasa trabaho lang ito. Sabi ng mga dating maid, hindi naman daw ganun si Master noon. Base sa naikwento sa akin ay meron daw talagang kasintahan si Master at naghiwalay sila dahil may hindi inaasahang nabuntis si Sir. Tungkol naman sa ina ng bata ay hindi nito kinaya ang panganganak at pumanaw na. Kaya lumaking walang motherly love si Erwin. Pagkukwento ni Nora, dahilan para malungkot si Alicia. Hindi siya makapaniwalang sobra-sobra na pala ang nararamdaman ng batang paghihirap. Huwag po kayong mag-alala dahil kung hindi man siya mabigyan ng pagmamahal ng mga magulang niya, ako na lang po ang magbibigay. Hindi ko po pababayaan si Erwin. O siya, matulog ka na rin muna sa tabi ni Young Master. Nalinis naman namin to kanina at mga kwarto naman ang lilinisin namin. Aniya, kaya naman nahiga na lang siya sa tabi ni Erwin bago tuluyang nakatulog. Sa kabilang banda naman, ay nasa opisina si Ernest nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Learn how to knock next time! Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang mapagtanto niyang ang mga kapatid niya lang yon. Why are you here? Tanong niya bago binalik sa laptop ang atensyon. Nandito kami para kausapin ka tungkol sa birthday ni Erwin. Magka 7 years old na siya sa Lunes, right? Tanong ni Fabian, dahilan para mapatigil si Ernest. Sa Lunes na ang birthday ni Erwin? Gulat na tanong ni Ernest habang dahan-dahang sinara ang laptop sa harap niya. Napailing si Fabian. Seriously kuya, hindi mo ba talaga alam ang birthday ng anak mo? Do you even check your calendar? Busy lang ako sa mga meetings nitong mga nakarang araw. Pagdedepensa ni Ernest kahit halatang may kirot sa tono ng boses niya. Laging ganyan ang excuse mo. Sabat naman ni Darwin, ang panganay na kapatid nila. Naiintindihan namin na CEO ka, pero anak mo si Erwin. He's not just a name on your family registry. He has a feeling too. Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang nakalimutan mo ang birthday niya? Hindi nakasagot agad si Ernest. Tumayo to at tumingin sa labas ng malaking window ng opisina niya kung saan tanaw na tanaw ang buong syudad. Maya-maya ay muling nagsalita si Fabian. I can't believe you. He's just a child. You better start na bumawi sa kanya dahil baka kapag nagpatuloy ka pa sa pagiging ganyan mo, ay itokwil ka na ng anak mo. Napakamot sa ulo si Ernest dahil sa sinabi ng mga kapatid niya. Sige, ako nang bahala. Ipaghahanda ko siya sa birthday niya at bibigyan ng mga regalo. Nagkatinginan ang magkapatid, parehong hindi kumbinsido sa gusto ni Ernest. Ernest, hindi mo kailangang maghanda ng engrande. Ang kailangan lang ng anak mo ay ang presensya mo. Minsan, yun lang ang mahalaga sa bata. Maniwala ka. Kahit wala kang ibigay na regalo niya, as long na kasama ka niya. Masaya na yun si Erwin. Saad ni Darwin, bago sila nagpaalam dahil may kailangan pa silang puntahan. Pagkaalis ng mga kapatid niya, ay ilang minuto ring natahimik si Ernest sa opisina. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan niya ang sinabi ni Fabian. Mark, pagtawag niya sa personal assistant niya na kasalukuyang kapapasok lang. Clear my schedule for a whole week. I think I need a break. And kailangan ko rin ng preparation para sa birthday ni Erwin. Noted po, sir. Saad naman ni Mark. Patapos na ang trabaho niya ngayong araw, kaya naman napagpasyahan niyang umuwi ng maaga upang makasabay niyang kumain ng anak ng merienda at dinner. Bukod doon, ay napagpasyahan niyang bumili ng merienda sa favorite restaurant nila ng ex niya na naging favorite din ni Erwin dahil masasarap ang mga pagkain doon bago siya umuwi. Tahimik siyang pumasok sa mansyon at akmang tatawagin niya na ang kanyang anak nang pigilan siya ni Yaya Nora. Shh! Master! Natutulog po siyang Master Ernest. Saka dumating na nga po pala yung bagong babysitter niya. Pagpapatahimik ni Nora kay Ernest dahilan para magtaka to. Oh, where are they? Tanong ni Ernest at dinala naman ni Nora ang lalaki sa may sala kung saan naabutan niyang natutulog ang anak kalapit ng isang babae na para bang pamilyar pero hindi niya makita ang mukha nito. He falls asleep next to someone? That's new. Saka, bago lang yung babae, di ba?
Naging close ka agad sila? Tanong ni Ernest na nagpangiti kay Nora. Yan rin po ang tanong ko sa sarili ko kanina dahil ang bilis gumaan ang loob ni Erwin sa dalagang yan. Ngunit hindi na ako nagtaka nung nakausap ko siya. Napakabait niya at siya yung tipo ng dalaga na may malasakit sa lahat. Nakangiting saad ni Nora nang gumalaw si Alicia. Naalimpungatan siya dahil may narinig siyang nagsasalita kaya naman bumangon siya. Napasarap ang tulog ko. Anong oras na po, Yaya Nora? Tanong ni Alicia. Halatang hindi napansin ng ama ni Erwin na kasalukuyang nasa may likuran niya. 4:00 pa lang ng hapon, Iha. Kung inaantok ka, ay pwede ka pang matulog. Okay na po siguro ako. Pero grabe yung tulog ni Erwin, parang pagod na pagod siya. Saad ng dalaga, bago niya ito hinalikan sa noo at tumayo bago nag-unat-unat. Oo nga pala, Iha. Siya si Master Ernest, ang ama ni Erwin. Kararating lang niya ngayon galing trabaho. Pagpapakilala ni Nora sa lalaking nasa likod ng dalaga. Ay, sorry po. Nice to meet you, Sir Ernest. Napatigil sa pagsasalita si Alicia nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi alam ng dalaga, pero para bang bumalik sa kanya ang lahat ng mga masasayang alaala nila nang naging masakit nang iniwan siya ni Ernest. Ernest? Siya ang ama ni Erwin? Now it makes sense. Yung kilos na Erwin, yung ugali niya. Kaya pala, parang pamilyar ang lahat ng yun ay dahil sa Ernest ang ama niya. Hindi ako makapaniwala. Gulat na saad ng dalaga sa sarili niya, habang si Ernest naman ay walang emosyong nakatingin lang sa kanya. Good afternoon po. Nauutal na pagbati niya bago siya yumuko. Out of all people na pwede kong maging boss at makita, siya pa talaga. Lahat ng sakit na nararamdaman ko nung iniwan niya ako. Isa-isa akong tinitira ngayon. Ibig sabihin, at kaya siya hindi nagpaalam, ay nahihiya siyang aminin na nagloko siya. Grabe, sobrang grabe. Hindi makapaniwalang saad ng dalaga sa sarili niya, kahit sa totoo lang ay gustong-gusto niya nang sumabog sa galit at umiyak. He must be the new babysitter of Erwin. Thank you for accepting the job. And I see na parang naging close na kayo. Malamig na saad ni Ernest. Bago ito tumingin muli kay Erwin na mahimbing pa rin natutulog. Ngunit hindi nakasagot si Alicia. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang paligid. Ang taong minsang minahal niya ng sobra. Ang lalaking halos ikasal na sa kanya. Ang lalaking iniwan siya nang walang paliwanag ay ngayon kaharap niyang muli. At mas masakit pa sa lahat. Ito pala ang ama ng batang nagsisimula niya ng mahalin na parang sarili niyang anak. Pilit siyang umiti kahit nanginginig ang labi niya. Opo, Sir Erwin po kasi madali siyang pakisamahan. Mabait, matalino at magalang na bata ho ang iyong anak. Napatingin si Ernest sa kanya. May saglit na bakas na gulat sa muka ngunit mabilis ding nawala. Ganun ba? Malamig na tugon nito. Kailangan ko pong magbanyo. Excuse me po. Paalam bigla ni Alicia at mabilis na lumakad palayo. Sigurado siya na kapag nanatili pa siya ng isa pang minuto nakaharap ang lalaking minahal niya, ay maiiyak na lang siya ng sobra. Naiwan si Ernest at Yaya Nora. Napansin ni Nora ang biglang pagbabago ng aura sa dalawa, kaya't naglakas loob siyang magtanong. Master, kilala niyo po bang isa't isa ni Alicia? Lakas loob na tanong ni Nora. Hindi sumagot si Ernest. Ilang segundo ang lumipas bago siya huminga ng malalim at nagtanong. Saan niyo siya nahanap? Kaibigan siya ng bunso kong kapatid at kailangan na kailangan niya raw ng trabaho, kaya naman siya ang napagpasyahan kong piliin. I see. Samantala, nasa lababo si Alicia at patuloy ang pagdaloy ng malamig na tubig mula sa gripo habang pinipigilan niya ang sarili na maiyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi siya mapakali. You can cry here, Alicia. Hindi pwede. Nandito ka para kay Erwin, hindi para sa sarili mong nararamdaman. Pagpapalakas niya sa loob niya habang kinakalma ang sarili sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Pero, bakit ganito sa akin ang tadhana?
Nagkaroon ba ako ng napakasamang kasalanan para parusahan ng ganito? Sa loob ng ilang minuto ay pinilit niyang kalmahin ang sarili. Nang sa wakas ay handa na siyang bumalik. Pinunasan niya ang muka at bumuntong hininga bago muling bumalik sa sala. Pagbalik niya ay gising na si Erwin at agad siyang tinawag. Miss Alicia! Where did you go? I was looking for you po! Agad siyang lumapit at umupo sa tabi ng bata. Sorry, uminom lang ako ng tubig eh. Gising ka na pala. Gutom ka na ba? May dala si daddy mo ng merienda. Napalingon si Erwin sa ama at pilit na ngumiti. Welcome home po. Malumanay na saad ng bata bago siya muling humarap sa dalaga. I brought foods. Do you want to eat some? Tanong ni Ernest sa anak. Tumango naman si Erwin, halatang naninibago dahil kinausap siya ng ama niya. Nasanay na kasi ito na palaging hindi pinapansin ni Ernest. Tila may lungkot na kilig sa puso ni Alicia habang pinagmamasta ng eksena. Noon pa man ay gusto niya na ng ganitong pamilya. Simple, masaya, at higit sa lahat, buo. Hinanda naman ni Nora ang mga pagkain nila at nilapag ito sa lamesa sa may sofa. Habang kumakain silang tatlo, may katahimikan pero may halong tensyon. Si Erwin lang ang masigla habang si Alicia at Ernest ay parehong mailap ang mga tingin. Halos ilang minuto na silang tahimik kaya naman napagpasyahan na lang basagin ni Ernest ang katahimikan. Erwin, your birthday is on Monday, right? May naisip ka na bang gusto mong gawin? Like celebration sa resort or gusto mo dito sa mansyon? Tanong ni Ernest sa anak na kasalukuyang kumakain. Kahit hindi na po, I'm fine kahit manatili lang po ako dito sa bahay. Aniya, dahilan para makaramdam ng lungkot si Ernest. Hindi kasi ganun ang inaasahan niyang sagot sa binata. Galit pa nga siguro siya sa akin. Mahinang bulong ni Ernest. Napansin naman yun ni Alicia kaya napagpasyahan niyang tumulong. Sigurado ka ba, Erwin? Masaya kaya mag-celebrate ng birthday kasama ang mga friends mo. Kasamahan naman kita doon eh. Tapos, mag-play tayo. I'm also coming to your birthday. Saad naman ni Ernest. I cleared my schedule for the week para mapaghandaan natin ang kaarawan mo. Saan mo gusto? Sa bahay o sa resort? Tanong ni Ernest sa anak. Sa resort po para makapag-swimming po kami. Aniya, at kagaya ng kagustuhan niya, ay sa resort nila sinelebrate ang kaarawan ni Erwin. Maraming mga kaibigan siya na pumunta doon, pati na rin ang kapamilya ni Ernest. Napaka-cute naman talaga ng apo ko! Nanggigigil na saad ni David nang makita niyang apo at kinalong. Lolo Dad, my cheeks! I will fall apart! Nakangusong saad ni Erwin sa lolo niya. Alicia? Gulat na saad ni Delilah nang makita niya ang dalaga. Tita Deli? Hello po, nice to meet you. Nakangiting saad ni Alicia bago sila nagbeso. Gustong-gusto kasi siya noon ng ina ni Ernest to the point na sinasabi nito na kapag may papakasalan daw si Ernest ay ang dalaga ang gusto niyang maging manugang. You're here pala, iha. Nagkaayos na ba kayo? Does this mean na kayo na ba ulit? Dire-diretsyong tanong ni David, dahilan para peking na pangiti ang dalaga. Wala pong kami. Nandito lang po ako dahil ako po ang bagong babysitter ni Erwin. Paglilinaw ng dalaga bago pa mag-assume ng kung ano-ano ang mga magulang ni Ernest. Medyo naging awkward ang atmosphere dahil sa sinabi ng dalaga. So, let's go na. Swimming na tayo. Pag-iiba naman ni Fabian sa usapan at nagtakbuhan na sila sa may swimming pool upang maligo. Naiwan naman si Ernest at Alicia sa may kubo area. Naging masaya ang celebration ng birthday ni Erwin. Maayos naman ang pagtatrabaho ng dalaga doon pero hindi niya mapigilang masaktan tuwing nakikita niya si Ernest. Bukod doon ay palagi na lang itong sa bahay nagtatrabaho at kasama pa nila palagi kapag kumakain. Habang sumasaya si Erwin dahil nakakasama niya ang ama palagi ay nasasaktan naman palagi ang dalaga. Hindi niya alam pero para bang minumulto siya palagi ng sakit na nararamdaman niya nang iwanan siya ng binata ng walang paalam. Hanggang sa nagsimula ng pumasok sa daycare si Erwin, kaya naman palaging sila ang naiiwang magkasama kapag may pasok ang bata.
Miss Alicia! Pagtawag ni Erwin sa dalaga habang nagluluto ito. Ano yun, baby? Tanong ni Alicia kay Erwin. Kaagad namang inabot ni Erwin sa dalaga ang paper. Notice ito about sa family day sa Friday. May mga palaro doon, kaya naman ang nire-request ng school ay buong pamilya sana ang umattend. I guess, hindi po ako makaka-attend dyan. Wala po akong mama eh. Malungkot na saad ni Erwin bago ito yumuko. Naawa naman si Alicia sa bata. Gustong-gusto nitong mag-enjoy pero palaging napipigilan ang pagsasaya dahil sa mga magulang niya. I can be your mama on this family day, Erwin, pero only if you want. Pagbibigay suggestion ni Alicia dahilan para lumiwanag ang mukha ng bata pero muli itong nalungkot. Kahit po sumama ka, hindi pa rin po kompleto. Sigurado po akong hindi sasama si Dad. He's always busy on his laptop working. Malungkot na aniya. Halos buong maghapon atang malungkot si Erwin dahil gustong-gusto niyang makasama sa family day na yon. Dahil doon ay hindi na nakatiis si Alicia at napagpasyahan niyang kausapin si Ernest. Kasalukuyang 11:11 na ng gabi nang bumaba siya. Napansin niyang bukas pa ang ilaw sa may opisina nito kaya naman pumunta siya doon at kumatok. Come in. Nagtatrabaho ka pa rin? Yeah, why? Bakit ka pumunta dito? Do you need something? Hindi ka ba napapagod kakatrabaho? I think you need to rest. Kahit na may sama ng loob ang dalaga, ay nag-aalala pa rin siya kay Ernest. I'm fine. I don't need rest. Hindi na natapos ni Ernest ang sinasabi niya nang sumakit ang ulo niya at napapapikit na siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Itigil mo nga muna yan. Buntong hiningang saad ni Alicia bago niya sinarado ang laptop ni Ernest. Don't close it. I can still work. Pwede bang makinig ka na lang? Wala kang pinagbago. You're still stubborn. Hindi ka marunong makinig. Paninermo ni Alicia, dahilan para mapangiti si Ernest. This sermon brings back memories. Nakangiting saad niya sa sarili. Magpahinga ka. Tandaan mo, hindi ka immortal. Magpahinga ka ng konti at matulog ka sa kwarto mo. Patuloy na paninermo ni Alicia bago ito umupo sa katabi niya. Bakit ka nga pala nandito? May kailangan ka ba? Tanong ni Ernest habang nakasandal pa rin siya sa sofa. Oo, pwede bang sumama ka sa family day nila Erwin sa Friday? He looked so excited about it pero naging malungkot siya nung kailangan buong pamilyang pupunta doon. I know busy ka sa trabaho mo pero pagbigyan mo ang anak mo. Okay. Maikling saad ni Ernest bago niya kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Mark. Clear my schedule for a whole day this coming Friday. Aniya at sinunod naman siya ng assistant niya. Thank you. Pagpapasalamat ni Alicia. Welcome. Pero, pwede favor? Tanong ni Ernest at tumango naman ang dalaga. I'm really tired. Can you give me a hug? Pakiusap ni Ernest na halos nagpatigil sa tibok ng puso ni Alicia. Nakita nito ang gulat sa mukha ng dalaga at inakalang ayaw ng dalaga. It's okay if you don't want to. Well, I will sleep now. Hindi niya na natapos ang sinasabi niya nang yakapin siya ni Alicia dahil doon ay niyakap naman ng todo ni Ernest si Alicia para bang tinitreasure niya ang mga oras na yon. Maya-maya lang ay bumitaw na si Alicia sa yakapan nila at dali-dali itong umalis doon. Good. I miss hugging her. Malungkot na saad ni Ernest bago siya muling umupo sa may sofa at nagtakip ng muka. Kagaya ng pakiusap ni Alicia, ay nag-day off si Erwin at sumama siya sa family day. Nag-enjoy sila doon at nagkaroon ng mga palaro. Bukod doon ay maraming stalls ng pagkain kaya naman pinuntahan nila kada stall upang tikman. Ang ganda naman ng mama mo, Erwin. Gusto ko rin siyang maging mama. Ayoko doon sa bago ng papa ko eh. Saad ng kaklaseng babae ni Erwin dahilan para mapanguso ito. No, I won't share Miss Alicia with you and your dad. Sa amin lang siya ng dad ko. Aniya na para bang pinagdadamot niya si Alicia. Good job anak.
Yan lang ang nasabi ni Ernest sa isip niya nang nakita niyang ginawa ng anak. Nagpaalam naman sandali si Alicia dahil kailangan niyang magbanyo, kaya naman nagstay muna sa may bench ang mag-ama. Matapos magbanyo ay may biglang tumawag kay Alicia. "Oh, Alicia?" Gulat na pagtawag ng isang lalaki sa pangalan ni Alicia, dahilan para mapatingin sa kanya ang dalaga. Sino ka?" Tanong ni Alicia dahil hindi niya mamukhaan ang lalaking nasa harap niya. "Ano ka ba? Si Simon to. Yung baliw na baliw sa'yo noon. Ang sakit ha, nakalimutan mo na kaagad ako." Natatawang saad ni Simon bago niya inakbayan ng dalaga. Naningkit ang mga mata ng mag-ama nang makita nila ang pangyayaring yon. "That Simon!" Galit na saad ni Ernest, dahilan para mapangisi si Erwin. Kaagad siyang tumakbo papalapit sa dalaga at hinigit ang dress niya. "Mom, I'm hungry na po. Also, Dad is waiting for us." Nakangusong saad ni Erwin bago niya tinuro si Ernest. "Oh, akala ko nag-break na kayo ni Ernest. Nag-comeback na ba kayo?" Hindi na natapos ni Simon ang sasabihin niya nang magsalita si Ernest. Hindi niya napansin na pumunta na pala sa tabi nila ang binata. "It's none of your business." Malamig na saad ni Ernest bago niya hinawakan ang kamay ni Alicia at hinigit papaalis doon. Ano yun? Why are they acting like jealous husband and jealous son? Magkaparehas na magkaparehas talaga sila. Nakangiting aniya sa sarili bago nang akit si Erwin sa ice cream store. Habang tumatagal, ay napapansin ni Alicia ang pagiging overprotective ni Erwin. Nagtataka siya, gayong wala naman silang relasyon. Hanggang sa isang araw, napansin ni Alicia na nalibot na niya ang buong mansyon at napasok niya na ang lahat ng kwarto, maliban sa kwarto sa may dulo ng hallway. Now, that I think about it, yun na lang ang kwartong hindi ko pa napapasok dito sa mansyon na to. Ano kayang laman nun? Curious na tanong ni Alicia sa sarili niya. Pero, nililinis din yung kwarto na yun, di ba? Siguro alam ng mga maid kung ano ang laman nun. Aniya sa sarili, nang biglang lumabas sa library room si Cecil, ang isa sa mga maid dito sa mansyon ni Ernest. "Cecil." Pagtawag niya sa pangalan nito. "Bakit po, ma'am?" Tanong naman ni Cecil. "Alam mo ba kung ano ang laman ng kwartong yan? Hindi pa kasi ako nakakapasok dyan eh." "Hindi po, mami. Off-limits po kasi ang kwartong yan. At kahit isa po sa amin ay bawal pumasok dyan. Kahit siyang Master Erwin ay hindi pa po nakakapasok dyan. Tanging si Master Ernest lang po ang pwedeng pumasok dyan." Pagpapaliwanag ni Cecil, dahilan para mas lalong makurious ang dalaga. Gustong-gusto niyang buksan ang kwartong yun. Ang kaso lang ay nakalak ito. Bukod doon ay parang cord ang kailangan para mabuksan. Nag-iisip pa siya ng paraan para mabuksan ang kwartong yon nang umuwing lasing si Ernest. "Amoy alak ka! Nag-inom ka na naman!" Paninermon kaagad ni Alicia bago niya inakay ang binata. "This is the first time I drink alcohol since nung dumating ka. I'm sorry. Ayaw mo nga pala na nagiinom ako." Paghingi nito ng paumanhin dahilan para mamula ang dalaga. Kagaya ng sinabi ni Ernest, ay ayaw ng dalagang nagiinom ito. Nung sila pa, ay palaging sinisermonan ni Alicia ang binata kapag umuwi itong lasing. "Huwag ka na purong kalokohan at matulog ka na." Aniya, bago niya hiniga sa kama si Ernest. "Hay naku, hanggang ngayon talaga mahina ka pa rin sa alak." Saad ni Alicia nang hindi inaasahang mahagip ng mata niya ang isang card na nasa may table, kalapit ng lampshade ni Ernest. Dahil sa curiosity, ay kinuha niya yon at lumabas na siya ng kwarto ni Ernest habang ito ay natutulog. Wala nang masyadong mga maid ang gising pa ng ganitong oras, kaya naman dumiretso si Alicia sa may dulo ng hallway at tinapat niya yung card sa may pintuan. Bumukas ang pinto, kaya naman nagtaka si Alicia dahil madilim doon. "Ang dilim naman dito. Nasaan yung light switch?" Aniya, bago siya pumasok, at takmang hahanapin niya na yung light switch nang biglang bumukas lahat ng ilaw sa loob ng kwartong yon.
para siyang tinamaan ng kidlat sa gulat nang makita niya kung ano ang laman ng kwartong yon. Ang dingding ng kwartong yon ay punong-puno ng litrato at ang kinagulat pa ni Alicia ay siya ang lahat ng nandoon. Punong-puno ng litrato ko ang kwartong to? Puro stolen pics. Halos lahat ng anggulo may litrato ako dito. Pero, paano? Paano niya ako nakuhanan ng mga litrato? Hindi makapaniwalang saad ni Alicia. Bago pa man niya maproseso ang lahat, ay nagsalita na ang binata mula sa likuran niya. I knew it. Nanghihinala ka na sa kwartong to, kaya kinuha mo yung passcard. Saad ng binata, dahilan para mapatingin sa kanya si Alicia. Why? Bakit may ganito, Ernest? Sumagot ka! Hindi makapaniwalang saad ni Alicia. 7 years ago, when I disappeared in your life, sobrang sakit na gawin yun para sa akin, pero wala akong choice. 3 months bago tayo ikasal, habang nasa VIP bar kami, nang may maglagay ng pampainit sa katawan sa alak ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, at nagising na lang ako na may kasama na akong babae sa kama. I tried removing all of that memories, dahil hindi naman talaga dapat nangyari yun eh. Hanggang sa lumapit sa akin si Keisha at sinabi niyang buntis siya. Her mother is my father's friend. And for some reason, napapayag nila si Dad na panagutan ko si Keisha. Ayaw kong malaman mo ang mga pagkakamaling nagawa ko. Wala akong alam at wala akong balak na magloko sa'yo dahil mahal na mahal kita. What I don't understand is bakit ganun ang nangyari. I didn't love Keisha. Kahit anong pilit sa akin ni Dad, nasubukan ko dahil wala naman akong choice, ay hindi ko talaga siya kayang mahalin eh. Sa loob ng 7 taon na palagi lang kitang pinagmamasdan, parang araw-araw akong binubugbog sa sobrang sakit. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na ang ina pala ni Keisha ang nag-set up sa amin. Umamin sa akin si Keisha na mahal niya ako. At inamin niya rin lahat ng ginawa ng ina niya. Sobrang galit na galit ako noon sa kanila. Dahil sa kanila, nasira tayo. Imbis na masaya na ako ngayon, nasira dahil sa pagiging makasarili nila. Patuloy na pagkukwento ni Ernest sa mga nangyari. Hanggang sa mga anak na si Keisha, nagkaroon ng problema at sinabi sa amin ng doktor na isa lang sa kanila ang pwedeng mabuhay. Si Keisha o yung bata. Hindi ko alam ang magiging desisyon ko nang magsalita si Keisha. Hiniling niya na sana Sir Erwin na lang ang maligtas. Hiniling niya na sana mahalin ko ang anak namin kahit na kinamumuhian ko siya. Mahirap para sa akin. Pero minahal ko ng sobra-sobra si Erwin, kagaya ng kahilingan niya. Ang problema lang, hindi ako sanay magpakita ng emosyon to the point na sinabihan na ako ng anak ko ng I hate you. Aniya, bago siya napalamiyak sa sahig habang umiiyak, si Alicia naman ay hindi makapaniwala dahil ganun pala ang totoong nangyari. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra, Alicia, at hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero, hindi ko talaga alam eh. Those 7 years of my life, I felt empty. Hindi ako masaya dahil kulang pa. Kayo lang ni Erwin ang pumupuno sa buhay ko. Saad ni Ernest bago siya lumuhod sa harapan ni Alicia. Please, Alicia, nagmamakaawa ako sa'yo. Give me another chance. I'm willing to do all. To give you all that you want. Just please, I want you back. Pagmamakaawa ng binata habang patuloy siya sa pagluha. Nanatiling tikom ang labi ni Alicia. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Ang daming emosyon ang pilit na sumisiksik sa dibdib niya. Ang galit, awa, sakit, at pagmamahal. Hindi niya inakala na ganito pala kabigat ang dahilan ng pagkawala ni Ernest. Nasa likod ng matagal na pananahimik, ay grabe rin pala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, Ernest. Hindi mo alam na gabi-gabi akong umiiyak. Kung ilang beses akong nagtanong kung saan ako nagkulang. Kung bakit mo ko iniwan ng walang kahit anong paliwanag o dahilan. Nanginginig ang boses na tugon ni Alicia, kasabay nun ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Alam ko, at araw-araw kong pinaparusahan at sinisisi ang sarili ko sa mga ginawa kong yun. Pero nanahimik ako
Dahil alam kong kung malalaman mo ang buong katotohanan, mas masasaktan ka at baka kamuhiin mo ako ng sobra-sobra. Pero hindi mo ba naisip na mas masakit yung iniwan mo kung nagtatanong? Ang sakit, Ernest. Hindi ko akalaing ako pala yung iniwan mo para sa responsibilidad na hindi mo naman ginusto. Pero kahit ganun, kahit pinilit kong kalimutan ka, araw-araw pa rin ako umaasang babalik ka. Napayuko si Alicia bago siya nagpunas ng luha. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya muling nagsalita. Alam mo kung anong mas masakit? Nasa loob ng 7 taon na wala ka. May parte pa rin ng puso ko na umaasa. Umaasa na sana. Hindi na nangyari yun. Napalunok siya. Sobrang bigat sa dibdib ang lahat ng naririnig at nararamdaman niya. Ngunit nang mapatingin siya kay Ernest na lumuluhang nakaluhod sa harapan niya, ay hindi niya maiwasang madama ang sakit nito. Makikita sa mukha ng binata ang lalim ng pagsisisi. Ernest, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad sa ngayon. Hindi ganun kadaling kalimutan ang lahat ng sakit na naramdaman ko sa loob ng 7 taon. Pero isa lang ang bagay na sigurado ako. Tumigil siya sa pagsasalita bago huminga ng malalim. Hindi pa rin nagbabago ang puso ko. Mahal pa rin kita. Nakangiting saad ni Alicia sa binata. Napaluha na lang lalo si Ernest bago niya mabilis na niyakap si Alicia. Thank you, Alicia. Thank you. Hindi ko hahayaan na masira pa ulit tayo. Kahit anong mangyari, pipiliin at ipaglalaban na kita. Handa akong maghintay ng ilang taon. Mapatawad mo lang ako. Bahagyang tumango si Alicia habang magkayakap sila ni Ernest. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso nito na tila humihingi ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Ngunit alam niyang hindi pa doon natatapos ang lahat. May mga sugat pang kailangang paghilumin. May tiwalang kailangang muling buuin o makuha. Pero ang mahalaga ngayon, pareho silang handang magsimulang muli at kalimutan na ang nakaraan. Hindi man sila kaagad nagkaayos ng diretsyo, pero kahit na ganon ay palaging nag-e-effort si Ernest para sa dalaga. Bukod doon ay palagi rin itong nananatili sa bahay para may quality time kasamang anak niya. Lumipas ang mga araw na tila ba unti-unting lumilinaw ang malabong bahagi ng nakaraan ni Alicia at Ernest. Hindi naging madali ang lahat. Kahit pa sinabi ni Alicia na mahal pa rin niya ang binata, hindi ito nangangahulugang napawi agad ang sakit. Pero isa lang ang sigurado, pareho silang nagsisikap para sa isa't isa. Laging maagang gumigising si Ernest para siya ang maghanda ng almusal nila ni Alicia at Erwin. Hindi man siya sanay, pilit niyang pinapalambot ang loob ng anak sa pamamagitan ng maliit na bagay, paghahatid sa school, pag-aabot ng baon o pag-aalok ng paboritong pancake tuwing Sabado ng umaga. Kahit sila Darwin ay nagulat dahil ang kapatid nilang workaholic ay ngayon nagbibigay na palagi ng oras kay Erwin. Inom tayo sa linggo. Namimiss ko nang mag-inom eh. Pag-aakit ni Fabian habang nasa mansyon sila ni Ernest. Good idea, pero kailangan ko muna magpaalam kay Dana. Baka magalit na naman yun eh. Kapag hindi ako nagpaalam sa kanya, alam niyo na. Saad ni Darwin. I have to pass this time. Manonood kami ng movie dito sa mansyon na Erwin at Alicia. Saka alam niyo naman na si Alicia hated it kapag nagiinom ako, di ba? Ayokong magalit pa siya sa akin. Aniya, dahilan para mapangiwi si Fabian bago umirap. Yok, mga in love. Di wow sa inyo. Aniya, dahilan para matawa si Ernest at Darwin. Yok, basher. Magsama kayo ni Derek. Parehas kayong basher. Pangaasar naman ni Darwin. Ay sus, baka naman mamaya. Nagkakadevelopan na kayo ni Faith ah. Bagay pa naman kayo. Nakangising saad ni Ernest dahilan para samaan siya ng tingin ni Fabian. Oh, si Faith? Yung palagi niyang sinusungitan. Sa bagay, pwede sila. Naniniwala ako. Sa from enemies to lovers. Dagdag pa ni Darwin dahilan para mamula sa inis si Fabian. No, I will never like her. Ayoko sa babaeng yun, no? Palagi pa siyang galit. Gusto ko, yung short hair na chinita. Pagtanggi ni Fabian bago siya umiwas ng tingin sa mga kapatid niya.
Napailing na lang si Ernest at Darwin habang pinipigilan ang tawa nila sa reaksyon ng kapatid nilang si Fabian. Halatang defensive, pero alam nilang may tinatago itong kilig at hindi yun nakakalusot sa radar ng mga kuya niya. Kaya pala sabi mo nung nag-inom tayo last week, ang bango-bango at sobrang smooth ng mahabang buhok ni Faith. Nakailang pa ulit-ulit ka pa nga nun eh, para kang sirampla ka. Pagkukwento ni Darwin, dahilan para mamula na parang kamati si Fabian bago ito nagtakip ng unan sa muka. In denial. Napunta rin ako sa ganyang stage noon nung ayaw ko pang pakasalan si Dana. Maniwala ka, mas okay na kumilos na ngayon kaysa naman makuha pa siya ng iba sa'yo. Ikaw rin ang magsisisi sa dulo. Saad ni Darwin na para bang pinupush niya na ang kapatid na umamin. Natural sa pamilya nila ang pagiging torpe, kaya naman ayaw na ni Darwin na magaya sa kanila si Fabian. Habang lumilipas ang araw, ay makikita talaga ang effort na ginagawa ni Ernest para lang maging sila ulit ng dalaga. Halos araw-araw may bulaklak si Alicia, dahilan para kiligin lahat ng maid doon. Another bouquet of flowers na naman para kay Ma'am Alicia. Hindi ko ina-expect na may sweet side pala si Sir. Kinikilig na saad naman ni Cecil habang pinagmamasdan nila si Alicia na may hawak na magandang pink tulips. Sobrang ganda naman ito. Maraming salamat. Pagpapasalamat ni Alicia habang pinagmamasdan niya ang bulaklak na binigay sa kanya ni Ernest. Mas maganda ka pa rin, Alicia. Mabuti na lang. Maagang dumating yan dahil papaalis na ako mamaya eh. I'm glad you like it. Saad ni Ernest at niyakap naman siya ni Alicia. Yan tayo eh. Wala na. Maghapon na akong nakangiti nito sa buong meeting ko. Kinikilig na saad niya bago siya inalikan ng dalaga sa pisngi. Sige na, pumasok ka na sa trabaho at baka malate ka pa. Pagkaalis ni Ernest ay napagpasya namang magluto ni Alicia ng merienda muna. Sumunod naman sa kanya doon si Erwin at umupo ito sa may lamesa. Thank you po, Miss Alicia. Nakangiting saad ni Erwin, dahilan para magtaka ang dalaga. For what? For making my dad smile. Alam mo po ba, ngayon ko lang po ulit siya nakitang umiti nung dumating ka po sa buhay namin. Noon pa lang po, sigurado na ako na may special place ka sa puso ni Dad eh. Nakangiting saad ni Erwin bago siya yumuko. I didn't mean po to spy on you and Dad, but I heard po what you're talking about last night. Nalaman ko po na ako pala ang reason kung bakit kayo naghiwalay ni Dad. I felt so bad po knowing na ako ang dahilan kung bakit sobrang lungkot ni Dad eh. It makes me ask po what if hindi na lang po ako nabuhay. Tanong ni Erwin, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin siya dito. Anong klaseng tanong yan, Erwin? Please don't say that. You're not the reason kung bakit kami naghiwalay. Saka your dad loves you so much. Nalungkot si Alicia nang marinig niya ang sinabi ng binata. Like I told you, your dad just doesn't like showing emotions. That's all. Mahal na mahal ka ng dad mo. At ako rin, mahal na mahal rin kita. Mahal ko rin po kayo. You saved me from loneliness po. Ang tagal ko na pong naghahanap ng love from mom at kayo po ang nagbigay po sa akin noon. I don't hate my real mom from not being here because she's also saved me. Lumuluhang saad ni Erwin habang pinapakalma siya ng dalaga. My dad is now happy dahil kasama ka po namin. Ako rin po. You made me feel love po. That's why I'm going to ask you this po. Can you be my mom po? Pakiusap ni Erwin sa dalaga. Of course, why not? I love your dad. And I love you. Like my own son. Hindi man ako ang tunay mong ina, pero kaya kitang mahalin na parang anak ko na. Of course, alam kong hindi ko mapapalitan ng tunay mong mom, pero palagi akong nandito para mahalin ka. Talaga po? Ibig sabihin po ba niyan bibigyan mo na po si Dad ng second chance? Masayang tanong ni Erwin bago ito nagpunas ng luha. Oo naman. Nung una, galit na galit ako sa dad mo dahil sa pag-alis niya. Pero nung nalaman ko ang dahilan, ay gumaan ang pakiramdam ko. Bukod doon, ay nung naghiwalay kami, wala pa akong minamahal na ibang tao maliban sa kanya. Siya lang talaga. I'm happy to hear that po. Finally, pwede na po tayo maging family soon.
Masayang saad ni Erwin. Oo naman, Erwin. Pero, secret lang muna yung pinag-usapan natin sa dad mo, ha? May excite yun. Opo! Pinky promise po! Aniya, kaya naman nakipag-pinky promise si Alicia kay Erwin. Makalipas ang ilang araw, ay may nag-send ng invitation sa email ni Alicia at Ernest. Reunion na pala natin, Ernest. It's been a long time since nung huli nating nakita sila Pichi. Nag-chat siya sa akin, pupunta raw sila ni River. Sila na ni River? Oo, since 4 years ago pa. Teka, akala ko ba ayaw nila sa isa't isa? Iba nga naman talaga ang tadhana. Sa bagay, tayo rin. Muling binalik sa isa't isa. Kinikilig na saad ni Ernest dahilan para matawa ang dalaga. Puro ka talaga kalokohan. Pero tanong lang, busy ka ba sa araw na yon? Gusto ko kasing pumunta eh. Pero kung busy ka, pwede namang ako na lang. Well, I can clear my whole schedule that day to go with you. Saka hindi ako papayag na pupunta ka ng solo doon, knowing na halos lahat ng karibel ko noon ay pupunta rin doon. Nakangusong saad ni Ernest dahilan para matawa ang dalaga. Mag-ama nga talaga kayo ni Erwin. Magkamukha kayo kapag gumunguso eh. Well, I will tell them na pupunta tayo para maayos na nila ang table ng mga guests. Sa isang malaking resort sila nagkaroon ng reunion at maayos nilang binati ang isa't isa. Pichi! Sigaw ni Alicia nang makita niya ang dating best friend. Lumapit naman ito sa kanila bago sila nagbatian. Wow, kayo pa rin pala. Guys, alam mo na, Lovey kapag naghiwalay tayo, babalik ka pa rin sa akin. Nasa ex daw ang true love eh. Kinikilig na saad ni River na nagpatawa sa kanila. Pagpasensyahan niyo na tong boyfriend ko ha. Kagaya ng dati, may saltik pa rin. It's okay, Peachy. Anyways, nice to meet you all again. Saad naman ni Ernest, maya-maya lang ay kumain na sila doon at nag-party-party. Hindi masyadong mahiling makipag-socialize si Ernest, kaya naman nanatili lang siya sa may table habang si Alicia ay umiikot upang makipagtsikahan kasama si Pichi. Maayos naman ang lahat hanggang sa isa-isa nang naglapitan kay Alicia yung mga nireject niya noon. Hindi napigilan ni Ernest makaramdam ng selos dahil napapalibutan nila si Alicia. Selos na siya to the point na paiyak na si Ernest at napansin naman yun ni Alicia. So, kayo pa rin pala ni Ernest? I thought nag-break na kayo. I was about to ask you to go on a date with me pa naman. Saad ni Yuan, dahilan para mapangiwi si Alicia. Wala kang pinagbago, Yuan. Babaero ka pa rin. Well, yeah, kami pa rin at siya lang ang mahal ko. We can say na may kinaharap kaming problema pero in the end, kami pa rin ang nakatadhana para sa isa't isa. I love Ernest and he loves me too. Saad ni Alicia bago siya nagpaalam at muli siyang bumalik sa table nila. Kaagad siyang hinila ng dalaga pupunta sa may hallway ng resort. Bakit parang naiiyak ka na? May problema ba? Tanong ni Alicia pero umiwas ng tingin si Ernest. Nabigla na lang siya nang tumulo sa mga mata nito ang luha bago siya nagsalita. I can't help it. Pinapalibutan ka na ng mga kaagaw ko noon. What if agawin ka ulit nila sa akin? Alam kong wala pa akong karapatan as of now. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magselos eh. Lumuluhang saad ni Ernest, dahilan para mapangiti ang dalaga bago niya niyakap si Ernest. You're still a crybaby, Ernest. Bigla ko tuloy naalala nung pumapasok pa tayo sa university na umiiyak ka rin nung nakitang napapalibutan ako ng mga pinagseselosan mo. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit ka pa nagsiselos? Alam mo namang ikaw ang pinili ko eh. Ikaw ang mahal ko, kaya naman hindi mo na kailangang magselos pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin, walang pagbabago. Pag-amin ni Alicia sa nararamdaman niya bago niya hinalikan sa noo ang binata. Mahal na mahal kita, Alicia. Ikaw lang at wala nang iba. Mahal na mahal rin kita, Ernest. Now, stop crying dahil ikaw ang pinili ko. Kayo ang pinili ko, kayo ni Erwin. Aniya, kaya naman hinalikan na siya ni Ernest sa may labi bago binuhat. Nung gabing yun, muli silang nagkaayos at muling naging magkasintahan. Over the moon naman ang saya ni Erwin nang malaman niyang nagbalikan na sila Alicia at Ernest. Sobrang saya niya dahil finally
Magiging mom niya na si Alicia. Naging masaya ang relasyon nila at ilang buwan lang matapos silang magkabalikan ay nag-propose si Ernest sa dalaga at oo naman ang sinagot ni Alicia. Thank you, Alicia, for giving me a second chance. Thank you for accepting me again with my son. I love you always. And forever. Malambing na saad ni Ernest bago niya sinuot sa dalaga ang singsing. I love you too, Ernest. Aniya, bago sila naghalikan at nagpalakpakan naman sila Darwin, Fabian, Dana, pati na rin ang mga magulang ni Ernest. Yan ang buhay ni Alicia at Ernest. 6 na taon na ang nakalipas. Kasalukuyang 13 years old na si Erwin at may ikalawa ng anak sila Alicia. Pinangalanan nila itong Eloise at kasalukuyang itong 5 years old. Masaya na ang buhay nila. Wala na masyadong gulo. Marami man silang naging problema, pero in the end, sila pa rin ang nakatadhana sa isa't isa. May mga pasakit at halos 7 taon silang nagkahiwalay, pero nagkabalikan pa rin. Para bang soulmate kung tawagin. Well, hindi naman natin masasabi kung ano nga ba ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya naman, baka kaya wala pa kayong mahanap ay dahil ex nyo talaga ang soulmate nyo. At dito na nagtatapos ang storya ng pagmamahalan nila Alicia at Ernest. Sana nagustuhan niyo ang mala roller coaster nilang love story. Maraming salamat sa pakikinig. Minsan, kahit gaano kasakit ang nakaraan, may mga taong babalik para itama ang mali at muling ipaglaban ka. Hindi madali ang magpatawad, pero kapag tunay ang pagmamahal, natututo tayong magmahal muli ng buo, ng totoo, at wala ng takot. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Ernest at Alicia. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig ng mga komento. From Emily Kinlog, ang ganda ng Inday Siren. Ito na ang ginagawa ko pampalipas ng oras. Ang gaganda ng mga kwento, ang sarap pakinggan at marami kang makukuha na magagandang aral sa buhay. From Agnes Embalsado, another fabulous love story, Miss Lee. I love it. Thank you also to the writer too. Listening from Vancouver, Canada. From Florsefida Ardamoy, thank you Inday Siren sa mga kwento nagbibigay aral at inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. 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 Kwento.